Magandang araw mga lods. Ngayong araw haharvestin natin yung yung mga inakay, yung dalawang breeder kasi lumalabas na sa cage. So ibig sabihin pwede na yon. Tapos maglilipat tayo ng mga mga cage. Paggamit natin yung isang cage, yung nandun ilagay na natin sa flying cage. Tapos yung mga bago ang ilagay natin para puro bata sila mga idol. Let it, bang. Magandang araw mga lods. Ngayon mag-aano tayo. Ayan. Lilipat na natin to sa cage na yung nasa baba. Yung bagong cage yung nasa baba. Ano na to? Pwede na to mga to. Itong mga mga meme-yak. Ayan may flow na nga mga lods Kaya kailangan alisin na tong mga to. Pero parang nakita ko yung isa na develop yung tuka. Yung dalawa na lang hindi, talagang parang kasi pag kumagat yung mga lods tabingi. Tapos ito yan. Itong isang aalisin na rin natin to. Nasa labas na rin to, lumalabas na Tsaka parang may itlog na rin to, sinilip ko kanina. Kaya yan mga lods, harvesting na yan. Totally mga kapatid nito na ilipat ko na Ilagay ko na sa flying cage kasi lakas na lumipad. Sinalo ko sila sa bagong cage. Kaya yan mga lods, na to. Ito mga lods, mga good size. Ayan. Ayan na sila mga lods. 4 at saka 3 kasi yung 5 kasi yung magkakapatid na yung dalawa naalis ko na yun hindi ko lang na-video. Nasa flying cage na sila, malalakas na sila mga lods Ayan, may mga bago tayong kits na mga good size mga idol. Ayan, mga miyak. Tingnan natin ngayon kung magaling silang tumuka. Pag hindi, puro integra pakain natin sa kanila mga lods. Ganun lang naman ang teknikan dyan. Ito naman mga idol, hindi pa pwede. Yung may half cider. Hindi pa pwede, yan. 3 lang to mga lods. Incomplete pa yung balahibo. Kita niya mga lods, ang agang bumababa pero incomplete ang balahibo niyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga lods na may maagang bumababa. Tapos maaga natin silang nahawakan. Kaya mababait mga lods. Lagi kong binababa yan nilalaro ko sila. Kaya pag ganyan mga lods madaling madali mong maano yung ibon. Maturuan kumbaga. Tsaka maamo. Kasi nahawakan mo siya. Tsaka maagang bumababa mga lods. Tapos mga lods mayroong mga rito. 2 lang naman. 2 nagtatanong. Pangalan ng isa ay Erwin Ramirez. Yung isa si MRB TV mga lods. Sagutin muna natin yung kanilang mga tanong mga lods. Okay mga lods, sagutin muna natin tong mga tanong na ating mga kalods. Ito'y tanong ni Erwin Ramirez. Shoutout sa iyo idol. Ang tanong niya, ilang beses sa isang taon, sabi niya, nangingitlog ang mga parakeets. Totally depende yan sa parakeets. Kasi merong mabilis, merong mabagal. Yung tinatawag kong mabilis, yung nasa nest box pa yung mga inakay niya, umiitlog na, minsan naglilimlim na. Kaya pagbaba 1 linggo lang, mapipisa na naman o 1 linggo o 2 linggo lang namimisa na. Meron akong ganyang breeder si Tweety. Totally inawat ko yun pero nung nasa baba na, nasa flying cage siya, although hindi ko nasaran yung nest box kasing isa yun pumasok sa umitlog uli. Ngayon namimisa siya. Tinanggal ko yung yung mga ititrain ko sana yung mga yun tinanggal ko na lang kasi kawawa yung mga kids. Kung di ako nagkakamali yung ito niya 8 yata o 7 mga lots.
sayang yun kung mamamatay yun kasi baka awayin siya o mang-away siya, di ba, no? Yung mabilis lods yan kagaya ni Tweety, ano yun, di ba gaya na sabi ko, ang pagbilang ko hindi 18, 20 to 24 days yun, sure ball yun. Kung fertile yung mga itlog, panigurado merong mapipisa na ron sa 20 to 24 na araw. So ngayon si Tweety, mga idol, ano to, di ba namisa siya siguro, mga minsan nga may pa alam mo yung hindi pa masyadong tinutubuan ng balahibo kasi mga lods hindi nakakalam, hindi naman sabay-sabay yan isa-isa nilang pinipisayan, may pagitan, maring isang araw o 2 araw ang pagitan ng pag-hatch niya. Minsan maabot pang 3 days yan tsaka hindi niya muna yun, may 3, pumalaki yung nest box, ilalayo niya yun, tas limlim uli, pisa na naman. So kaya minsan nangyayari yung mga huli, may huling 2, hindi pa masyadong tinutubuan ng balahibo yun, naglilimlim na naman kasi may itlog na siya, mga lods. Ganon si Tweety, ganon siya kasipag na ibon, magaling na breeder. Sayang nga lang at maliit yung lahi niya. Kung lumaki-laki yung lahi niya, napakaganda. Kaya ako ang mga lods, gusto kong palakihin yung mga lahi. Kasi meron akong biling budget kit, gusto ko maging kapantay. Pero rin, kung sa mga hindi naman kasi ako dati may gusto ko maliit, meron naman gusto ko malaki, gano'n. Depende sa tao na lang yan. Kaya ako, ang ko ngayon, malalaki. Gusto ko malalaking lahi. Di naman, parang medium size, gano'n. So, yun kung sa tanong mo, Lods, Erwin, yun, depende. Kasi si Tweety nabilang ko sa loob na na 1 taon. 6 yata. Totally, ngayon, ilang beses na siya itong taon na to, naka-3 na yata siya. Pa lang ngayon, July. Tama, mga 6 nga. Kung tutuloy-tuloy. 6 na pisa sa 1 taon. Minsan, pipito pa yan. Makakapito pa yan kung talagang So, yun yung pinakamabilis siguro. Sa mabagal naman, meron akong ibon dito. Pati pag niya, mahina rin siyang minsan itlog niya 2, 3, gano'n. Naman yun, lumaki na yung yung inakay niya, malakas nang lumipad, hindi pa umiitlog. Yun naman kung naglimlim siya ng halimbawa 20 days, napisaan niya yun 20, pasensya na kayo mga lods, ang bilang kasi 20 para sure ball. Di 20 tapos bibilang ka ng 1 buwang kalahati, hindi 2 months na yan mga lods, mga almost ganun lagpas 2 months, 1 buwang kalahati, okay na yung inakay pero lumalagpas pa yan mga lods, talagang ibon na, lumilipad na, hindi pa rin siya naglilimlim. Isa inaabot ng yun, mahigit 3 buwan o mahigit pa. So siguro masasabi ko yung sa ibon ko na yon, baka sa loob na 1 taon maka 3 lang siya. Swerte mo na yon sa 1 taon, 3 clutch, kasi mabagal siya mga lods. Tapos hindi ganun karami yung inakay, 1, 2 ganun. Kaya kung palagay mo na sa 2 sa 1 taon, bibigyan ka ng 8 inakay. Samantalang si Tweety, kung mamisayan, kaya niya Lods 10. Kung maglimlim yan, minsan pinoposteran ko yan, kung maglimlim yan 12. Kaya niyang pisain, 9. May record na akong gano'n 9 yung napisa. Minsan ang itlog niya ron 10.
Pero ang nabubuhay sa mga ano niya, 8. Sa break record niya, 8 yung nabuhay niya. O, basta, 8 o siyam, ganun. Kaya niyang buhayin. Kaya lang, kawawa lang yung ano, hindi ko masyadong ano eh. So, kung si Tweety, ibaba mo na lang, palagay mo na 6, ano. 6 din kung sa isang taon. Minsan nga, 7 eh. 6 times 6, 36. Lods. Diba? 6 na pisa, plots. 6 na inakay. So, 36 hanggang 40, mga lods. Kasi iba, hindi ko sinasali yung pa-poster eh. Hindi. Pinakamababang bilang na lang. Sabihin mo na 40. Sa isang taon, ang ibibigay niya sa'yo. May higit pa. Mantala yung isa, wala pa 10 o wala, mababa. Kasi 2, isa lang yun. 2, isa, 3. Isa nga, patay pa isa. Isa lang. So yun yung mga batayan lots. Depende sa ibon yun. Ngayon, yung normal siguro, baka 4 na clutch. Yun, baka normal. Tapos ang normal din na pinipisa, 4, 3, yan, normal yun. Kumbaga hindi ka naman 0. So yun lods, yung nasagot ko sa'yo, depende sa ibon mo na yung breeder mo, depende yun. Kasi may masipag talaga, masyadong fertile. Meron naman, parang wala, minsan tagal pa nga mag-banding yan eh. So tapos eto pa yun, dagdagan ko. Pag pinaris mo pa yan, ang tagal magparis. Bibilang kami siya ng kasi ang parakit, yun ang pinakamabilis mag-banding yan eh. Magparis. Kasi meron nga ako rito, yung dilaw, mga lutino, tsaka yung cremino. Hindi ko nakitang nag-make yun. Mga 1 linggo lang yata o wala pa. Pagtingin ko may itlog na eh. Pero matured yun. Yun ang kagandahan ng matured. Sabihin, pag putok pak, itlog agad. Yun mga lods. Kasi mga lods ito, para lumawak yung natin, yung kaalaman natin sa pag-iibon. Ito base sa karanasan ko Kaya the best yung matured mga idol. Kaya the best yun. Yan, kahit walang pares yung hen, magpuproduce ng itlog sa loob yan mga lods. Ngayon pag talagang maganda pakain mo dyan, iitlog yan kahit walang pares. Pero hindi nga lang mapipisa kasi wala sangkak, di ba? Sa gusto mo iitlog yan. Ganun yung parakit mga idol. Kasi sa gusto mo, pag tumama sa edad dyan, kahit walang pares, iitlog yan. Ngayon, inano mo ngayon, tama sa gulang. Yan, sabi ko nga, pinakabata ako pinapares, 6 months eh. Kung nasa 8 months siya, mas mataas pa. Pag yan ang pinaris mo, panigurado yan, Kasi may itlog nang nakaredy yan eh. Para malambot na itlog, nasa tiyan na yan. Ngayon, pag pag pinarisan mo yan at nagparis yan, yun, sure ball yun. Hindi ka mag-aantay ng matagal kasi nakaredy na, kumbaga. Di ba mga lods? Yung bahay bata niya o bahay itlog niya, ready na yun. Meron na nga yun eh. Ganun yun mga lods, kaya mabilis. Pag mature, mabilis yan. Unang-una, naghahanap na talaga ng kamaking yun eh. Meeting. Naghahanap ng kapares talaga yan. Pag nagpares, ayun. Salpo ka na agad dyan mga lods. So fertile yun mga lods, panigurado. Tsaka mas maganda mga idol, mas matanda yung lalaki. Diba? Kaya magkaedad. Huwag mo paparisan ng batang kak. Mabubuisit ang hen dyan. Baka awayin niya yan. Kasi yan siyempre bitaw na yan. Tapos bagito tong kapatner. Magagalit yun. Diba no? Ganun yung ganun yung pagpaparis mga lods. So, ayan, nadagdagan ko na yung katanungan mo. Lods. Diba? Erwin Ramirez. Yan yung sagot ko sa'yo. Dinagdagan ko na para
sunod gano'n ang tanong mo, eh, ano na, kumbaga inano ko na, para at least may knowledge, pati na rin yung mga nanonood sa atin. So ngayon may isa pang ano, yung nagtatanong, sabi niya, nasagot daw yung tanong niya, tapos ang tanong niya uli, si ano to mga lods, si MRBTV, meron daw siyang dalawang ano, meron siyang dalawang, kaya mga lods, basahin ko, binili sa aking ibon, nasa 6 months na pareha sa ano, kak. Okay, dalawang kak mga lods, so kulay blue, kak nga yan. Tapos kung bibili ng babae, paano sila pagparisin? Mag-ready ka ng ano, lods. Mag-ready ka ng cage mo. Tapos lagyan mo ng ano, ng nest box. Baga, kumpletuhin mo yung patukaan, yung inuminan, yung cattle bone. Ngayon, yung ipapares mo, hanggat maaari, ka-edad niya. Ganun yun, lods. Ganun lang yung, simple lang yung, madali lang ipares yung parakeets, mga lods. Huwag na huwag kayong papares. Pag maliit yung cage nyo, huwag kayong magpapares na ba, dalawang kak, isang hen, o dalawang hen, isang kak. Huwag yun, pangit yun. Ano? Sisirain mo lang yung ibon mo nun. Kasi kung hindi ka nagpaparami, lakihan mo na. Parang, kumbaga, tanawin mo lang, di ba, no? Masarap lang sa mata. Pero kung magpaparami ka, mali yun. Dapat, dalawa lang. Simple lang yan, lods. Ano, kuha ka ng ano, yung hen naman, madali namang malaman yan eh. Brown yung ano, yung sirin. Yung sirin niya, yung sa ilong. Madali lang yan, lods. Ilagay mo lang yan, bigay mo lang yung kailangan niya, kusa yan. Hindi na makagaya ng ibang ibon niya na kagaya ng African na mahirap pa, no? Mahirap i-breed. Yan, hindi. Ano yan, simple lang yan, lods. Kaya lang sagot ko sa lods. Kailangan lang yan, kulungan, nest box, patukaan, inuminan, cattle bone. Tapos ang laban, mga lods. Simple lang yan, kumbaga walang hiwaga, lods. Ayun mga lods, yun lang yung mga ano siguro. Tapos balik tayo sa, so yun mga lods, at sana may natutunan yung ating mga ano, mga nanonood sa atin. Ganun lang yun mga lods. Bawa may mga tanong kayo na, kasi karamihan mga UB. Kayo magatubili. Tama yung channel na pinuntahan nyo mga lods. Ganun lang yun kasi sabi nga sa kasabihang matatanda, malayong maligaw ang taong palatanong. Diba, no? Kaya nga ano kung matanong ka. Pero meron ano minsan diba nagtatanong tayo, loko-loko yung napagtanong mo, ililigaw ka. Kaya pinaka-the best kung sa literal na bawa naghahanap ka ng lugar, halimbawa ano, pag nagtanong ka rito, huwag kang tumigil magtanong na magtanong. Ngayon, kung iisa yung sinasabi, tama yung pinagtanungan mong una. Pero pag naiba, tanong ka uli. Tapos iba na naman. Di ma-realize mo ngayon may merong mga tinatanungan na hindi totoo yung sinasabi, mga lods. Pero kung matanong ka, hindi ka maliligaw kasi sigurado meron kang mapagtatanong, parehas yung sasabihin sa'yo. Di ba, lods? Ganun lang yan, para sa pag-iibon lang. Wala, matanong lang tayo. Kasi ako ganun din dati, mga lods. Although ako, hindi ako matanong, ma-research ako, mga lods. Yung, ano lang, konting effort lang sa pagre-research. Yun. Tapos nung meron na tayo, ayun. By experience naman ang ginagawa natin. Ayon doon sa nangyayari sa ibonan natin, mga lods. Ganun lang yan, mga lods. Sana may natutunan kayo, mga idol. Yan dito muna siguro, mga lods. Tapos mga idol, kung may ano kayo, mga lods, kung nanonood kayo dito, mga idol, tapos di pa kayo nakasubscribe, subscribe ka na, lods, para lagi kang updated. Pakiclick mo yung notification bell. Kung may barkada ka rin mahilig sa ibon, o kaya mahilig manood sa mga ganyang nakaka-relax kasi ito, mga lods. I-share mo na rin, mga lods, parang para lumaki yung grupo natin. Tinuturing ko ng grupo to, mga lods. So ganun lang, mga lods. Sana suporta. Yun lang yung ko, mga lods. Hindi lang ng konting suporta. Gusto nyo, marami, dagdagan nyo, di ba, no?
Kaya salamat sa inyo patuloy na panonood sa akin channel mga lods. Sana maabot ko yung hindi naman ako naghahangad mga lods ng yung channel na yung gaya ng nakikita natin mga hindi tayo naghahangad ng ganon. Basta lang, masustinihan lang natin yung mga ibon natin. Kasi tayo mga lods sa katotohanan, hindi naman tayo pabata. Kaya trabaho tayo, dumating ang araw, na tayo. At kahit pa paano may konting kita tayo rito. Pero hindi tayo naghahangad na maging big time na Pero kung pala rin tayo ngayon, bakit hindi? Pag pinalad tayo, di swerte na inyo mga lods. Di ba? Siyempre, pag maging big time tayo, bibili tayong ibong mamahalin. O, tas pamimigay. Ganun lang yung mga lods. Kaya yung natin, mga ibon, malapit na mga lods. Totally yung mga nakikita nyo nagagandahan mga lods. Pag-uusapan natin yan pag naabot na natin yung minimiti nating 1K sub na hinihingi sa atin ni YT. Kaya lang, tsaga-tsaga lang mga lods. Totally nga sa ilang buwan nating pag-vlog tamo kahit unti-unti lang mga lods. Ako hindi man ako bisyosong tao mga idol. Kahit unti-unti di palang araw pag nauwi na akong probinsya kung papala rin pa ayun, mas maganda sigurong mag-vlog doon. Sa ngayon kasi hindi pa natin kaya yung travel ka ron, balik ng metro, hindi pa natin kaya mga lods. Malay nyo pagdating ng araw, ang pinaka-the best doon, pag pinasyalan nyo ako maganda tanawin doon mga lods. Di ba gano'n mga idol? May puntahan kayo na hindi sa metro kasi pag dito sawa na tayo rito mga lods. Masyado ng pulyot. Kaya malay nyo pala rin tayo mga lods. Mabago yung natin, yung area natin. Pag nandun na tayo magandang mag-vlog doon mga lods. Malawak. Nature talaga mga idol. Marami tayong mapupuntahan lugar. Gaya rito wala. Naka-kids tayo mga lods. Pagtiisan nyo na mga lods. Balang araw nakikita nyo maabot din natin yan. Di ba mga lods? Yan lang yan. Tsagaan lang. Okay mga lods, maraming salamat. At sana may natutunan naman tayo kahit konti. At sana naaliw kayo sa mga ating mga alaga. Maraming salamat sa patuloy na suporta nyo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.